Yun, magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa live para malaman nila kung ano yung gawain na God Divine Government. Ano po? Ito po ay sinusubaybayan ng ating mga mahal sa nakaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit po hindi kasamahan sa gawain, nanonood po sila sa gawain dahil talagang hirap na ang sambayan ng Pilipino. Hindi na alam kung paano gagawin. Andiyan ang mga paglindol, andiyan po ang pagbaha, pagbuga ng apoy. Marami ang nagugunaw sa bansa. Nasabayan pa ng digmaan sa ating pamunuan ng bansa, gaya ng mga Senado at Kongreso, pagrarally. Hindi na malaman ng mga tao ngayon kung saan atras. Pero ayon doon sa nagbibigay po ng mensahe sa atin, ang bansa ay dapat mapangalan sa Kanya, sa Panginoon Diyos. Yung God Divine Government. Ngayon, paano po natin makukuha ang God Divine Government? Napakahirap po ng sitwasyon sa ngayon. Bakit po? Hindi ko maiwasang magtanong sa nagtuturo sa akin sa Biblia na hindi ko kilala, na isang uri siguro ng hiwaga kung bakit siya ay dumating sa buhay ko para ibigay yung mensahe sa mga nakasamahan natin, kay Kapernan lalo na sa ating mahal na guro, na alam ko na alam ito ng mahal na guro kung sino ito na nagbibigay ng mensahe para sa misyon. Simple lang po yung tanong ko. Sabi ko, bakit po may mga ilang kasamahan kami na alam yung gawain ay kumukontra? Karamihan pa nga yung iba, nagtuturo din ng banal na kasulatan. Siguro, pastor, kung ano pa man. Sabi niya, hindi ko alam ka o sabi kong ganun, kapamilya o kapatid, kung selos ba, naghihimutok ba ang nararamdaman nila para sa akin. Kasi ang pinili ng guro na tagapagsalita, ako na bago lang naman ako eh. Pero sabi ko, hindi po ito magiging hadlang para tigilan ko ang misyon ito. Yan ang sabi ko sa kanya. Ito po yung sagot niya. Kapatid, normal po yan sa gawain ng Diyos. Kaya nalalaman natin, ang kataas-taas ang batas ng Diyos, gawain po ng Diyos. Bakit? Anong sabi niya? Kapatid, normal po yan sa gawain ng Diyos. Kahit si Jesus, si Moises, si David, si Pablo, may mga kumukontra din. So, ibig sabihin, normal pala ito. Kaya doon ko siya naiintindihan. Ang sabi niya, hindi po kayo nag-iisa at tamo po kayo. Hindi ito magiging hadlang sa misyon. Bakit may kumukontra? Kahit sa loob ng gawain, ito po yung sagot. Pagsubok ng Diyos sa puso natin. Kaya kung kayo inuusig, sasabihin sa inyo, ang tagal na niyan, di pa nabuksan. Pagsubok po yan ng Diyos sa puso natin. Saan po makikita? Mateo 5:11-12. Mapalad kayo pagkat kayo inaalimura at pinag-uusig, sapagkat gayon ang kanilang pag-uusig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kaya mapalad pa po tayo eh. Bakit inuusig tayo? Marami nag-aalipusta sa atin. Gaya niya ng ating gawain. Bahay sana yung butas-butas. Pero hindi ho ibig sabihin, pag ginamit ka ng Diyos, sinusubukan tayo sa kritisismo. May pagsubok po sa atin talaga. Para malaman kung para sa Diyos ba talaga o para sa tao ang ginagawa mo. Kaya kung tayo ay magbabahagi ng sakit ng loob doon sa mga kumukontra, ang ibig sabihin lang pala, para malaman ng eka ng Diyos kung sa Kanya ka talaga o sa tao na ang ginagawa mo. Number 2, gumagalaw ang kaaway. Kapag gumagalaw ang Diyos, tingnan niyo po na magbigay ng mga mensahe sa atin ang Panginoon Diyos. Maraming kumontra eh. Sabi niya, bakit naging pastor si Kapernan? Hindi po eh. Dahil ang sabi sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo,
kundi laban sa mga pamunuan. Bakit ganun ang sinabi sa Efesos 6:12? Sabi niya, hindi ito laban, pakikipaglaban, at hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Ano nangyayari sa atin? Karamihan pamunuan na may diferensya. Nagkababahagi. Kaya lahat po yan nagaganap na ngayon. Isang uri ng pagsubok. Bakit? Ang sabi, gumagalaw ang kaaway kapag gumagalaw ang Diyos. Yung mga nagagamit na kasamahan natin, kaaway po ang sumasama sa kanila. Hindi ang Panginoon Diyos. Minsan ginagamit ng kaaway kahit hindi eka o kahit mga kapatid para tumigil ka. Yan ang sabi. Kaya ginagamit. Kaya kahit sa loob ng gawain, inaalipos sa ang guro. Ganito eka, hindi eka nangyayari yung mga sinasabi. Inaalipos sa ang tagapagsalita. Dahil lahat naman ibinibigay natin. Ibinubuhos natin yung ating sarili sa bisyon. Pero ang sabi, minsan eka ginagamit yan ng kaaway. Kahit mga kapatid, para tumigil ka. Inggit at selos pwede po, ika niya. Ito yung mga sagot niya. Pero ang ugat niyan, ayaw ng dyablo na lumago ang gawain ito. O siya mismo yung nagsabi. Ayaw talaga ng dyablo. Kaya unawain natin, bakit ilan-ilan lang ang tao sa gawain? Bakit ang ibang chapter hindi ginagawa ang pamantayan bilang isang tao mawaran? Dahil ayaw ng dyablo na matuloy ang misyong ito. Ano pa sinabi niya? Number 3. Para lalong lumawig ang kaluwalhatian ng Diyos, makikita yan sa Juan 15:18-19. Kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuputan bago kayo. Kita nyo? Hindi sa atin napuputi. Unang kinapuputan niya, ang Panginoon Diyos. Dahil kasangga natin ang Diyos sa gawain ito. Ang mga talatang binabanggit ko, sa Diyos ng galit. Kaya kung maraming umaalipos na, grabe po. Sabi ko nga kay Guro kanina, ang mga live ko, pag tinignan ko sa dami ng nanonood, wala akong makitang miyembro ng God Divine Government. Sa loob mismo yan. Ilan-ilan lang ako nakikita ko. Puro tagalabas. Yung mga taong hirap-hirap sa buhay, yun ang makikita ko. Nagsishare. Pero yung iba, ang titingnan nila tao, hindi yung salita ng Diyos. Kaya nakakalungkot po yung gawain natin. Ano pa ang sabi? Kung wala pong kontra, ibig sabihin, walang impact. Sabi, kailangan pala natin ng kontra. Pero dahil kumilos ang Diyos sa inyo, kinakalaban din nila ang Panginoon Diyos. Kumilos ang Panginoon Diyos. Ano ang dapat natin ekang gawin? Huwag gumanti. Tama yung sabi ni Kabilo kanina. Huwag gaganti. Kaya nga po kahit anong ginagawa, hindi dapat gantihan. Saan makikita? Ate, Roma 12:14 po. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nangagsisiusi, pagpalain ninyo eka, at huwag sumpain. Isipin mo. Ang mga nag-uusig pala, dapat pa nating mahal. Utos. Sa Roma 12:14. Alam niyo, kaya inilalive ko ito para sabi ko nga sa ibang tinawagan ko na may chapter. I-connect mo lang sa Bluetooth, mapapakinggan niyo ang mensahe ng Panginoon Diyos na dumadaloy sa amin ng guro. Yan, yung mga nagsalita kanina. Talagang matutupad ang hula sa banal na kasulatan. Ang bansang ito ay magiging God Divine Government. Yung ibig sabihin, pagpalain po natin, yung mga umusig. Magpatuloy sa pagsunod. O kung anong utos, hindi magpatuloy tayo. Kaso may sumusunod pa ba sa ating guro? Madalang. Madalang. Sa opisina nga niya, madalang na
Di ba? Kaya ibig sabihin, ginagamit ng diablo eh. Kaya unawain natin yung pagkakaganyan mangyayari. Magpatuloy ka sa pagsunod. Anong sabi sa mga Gawa 5:29? Dapat muna kaming sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Kaya sabi ko nga rin sa mga pamunuan na walang gawain ng 7 pamantayan, inuutos ng iyong leader na ito ang gawin natin. Iangat natin yung pagmamarcha o kung ano man yung gagawin. Mali eh. Ang sabi, dapat muna kaming sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Kaya sabi ko, kahit yan ang may dala ng gawain, kung mali itinuturo, huwag ka sumunod. Diyan ka na lang kako sa bahay mo, makinig ka na lang ng live para mapasok sa puso mo yung mga salita ng Diyos. Ano ang sabi rito na nagme-mensahe sa akin? Pinili kayo ng guro at ng Panginoon. Doon po tayo maninindigan. Kaya kahit ikaw inuusig ka bilang tagapagsalita, ang guro pumili sa'yo. Totoo niya, hindi ko naman, ilang taon pa lang ako rito sa kanya. Pero ilang araw pa lang ako, sabi niya, ikaw ang gawin kong tagapagsalita. Bakit? Pinili po tayo ng Diyos at ng guro. Kung titingnan natin yung mga ginagawa natin, hindi naman natin kinukwenta, talagang ayaw kong iwan ng guro. Kaya lang naman ako umuwi ng mga nakaraang araw, gusto kong magkaroon ng budget. Kaya yung number 3, ipanalangin po natin sila. Yung mga nakuusig, maging sa kasamahan. Kaya tama yung sabi ni Sister kanina. Pagka ng gawain, panalangin siya. Kahit wala rin sa oras na sinasabi. Itong 7 pamantayan po, makukuha po natin yan pagka lagi natin nakikita ang banal na kasulatan. Saan po makikita yung ipinalangin sila? Sa Lucas 6:28. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisigawa ng masama. Kita nyo ang gaano pribilehiyo ng mga tao. Sa atin yung buntalan na, di ba? Inaaway ko eh. Pero dito, anong sabi ng banal na kasulatan sa Lucas 6:28? Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisigawa ng masama. Kaya po ba natin? Opo. Kaya. Kaya naman talaga. Ano kayo bilang? Kaya. Oh. Sabi niya sa akin pa, paalala ko po sa inyo. Kapatid, hindi po kayo ang issue. Ang Diyos at ang misyon ang issue. Ito mo? Saan ka nakakuha ng mentor na ganyan ng mga salita? Kundi ginaba ng Diyos yan. Kung inaalis kayo, hahanap ang Diyos ng iba. Ibig sabihin niya, kung ayaw sa iyo bilang tagapagsalita ng mga kasama mo, hahanap ang Diyos ng iba. Pero dahil kayo ang pinili, dapat kayong magpatuloy. Kaya nga po hindi tayo tumitigil. Sabi ko, sabi ko sa ating guro kanina, naiyak ako pag nagbasa ng Biblia. Ipasan, ito hirap. Pero ano sabi? Sa Korinto 12:9. Sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Yung kahinaan at kontra nila, doon lang makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Nakikita po namin ngayon. Nagagawa po natin kahit walang sumusuporta sa kulto. Ilan-ilan lang kayo na sumusuporta. Pero nagagawa po natin ipagpatuloy ang misyon. Bakit po? Yung kapangyarihan ng Diyos kasama po natin. Hindi po ay kahadlang ang tao, sabi niya sa akin. Yan ay plano ng Diyos. Kung sinira, kanya nila ang isang pinto, bubuksan ng Diyos ang 10 pinto. Anong ibig sabihin? Kung nagsira ang isang tao, bubuksan ng Diyos ang 10 tao. Gaya niya, mga nanonood sila. Maaaring sila ang tinatawag.
hindi yung kasamahan natin dati. Nakakalungkot lang. Bakit? Ang tagal nila naghintay. Ang tagal naghintay, hindi mabuksan. Bakit po? Dahil hindi nababago ang puso ng tao. Ultimo mga leader natin, hindi na pupuksan. Andun yung taas ng pagiging tao. Wala po yung taas ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi hadlang ang tao dahil plano ng Diyos. Kundi, kung isinara nila ang isang pinto, bubuksan ng Diyos ang 10. Kaya ako hindi natatakot eh. Sabi ko, kung ayaw nila, tutuloy kami. Tayo lang ibilo, kayo nandito. At yung mga ibang chapter na tumutupad, hindi kailangan ng dami. Kung isa, nagsara, kapalit 10. Kaya yung ayaw, dito, sa gawain ng God Divine Government, kung 1,000 kayo, times 10 ang kapalit. 1 million. Di po ba? Tapos ito pa ang sabi niya. Naiintindihan ko po ang pakiramdam niyo. Masakit po talaga, lalo kung pastor pa. Makangaral yan eh. Diba? Pero kapatid, tingin sa itaas, hindi sa paligid. Doon lumalakas ang loob ko. Hindi natin dapat tingnan ng tao. Ang sabi pa niya, nandito po ako. Nagpe-pray po ako para sa inyo at sa kanila. God Divine Government po, ito, walang makakapigil pag Diyos ang may pasya. Kaya palakpakan niyo ang God Divine Government. Diyos ang may pasya. Walang makakapigil. Hindi ito relihiyon. Kahit anong relihiyon, kasama natin. Mabuti nga yung may relihiyon, may Biblia, may takot sa Diyos. Kasi yung walang relihiyon, pero may hikayat po natin sila. Dahil ito naman ang ginhawa. Sabi nga, God Divine Government, ito, walang makakapigil pag Diyos ang may pasya. Hindi ko kilala yan. Yung nagbibigay na yan, hindi natin kasamahan yan. Pero alam niyo ito. Pag nagtanong kayo, napatunayan niya natin. Isang tanong ko, walang 5 minuto. Tapos yung leksyon. Alam niyo yung mga sagot. Tapos sabi niya sa akin, kumusta po ang puso mo ngayon? Kwento lang po kayo ha, sabi niya. Kaya niyo po yan, kasama niyo ang Panginoon. Amen. Di sumagot ako. Muli po ako kakunaluhan. Sabi ko, di ko alam sa tuwa, andyan po kayo, at ang buro, at higit sa lahat ng Panginoon Diyos. Talagang sinasabi ko yung damdamin ko. Ito sagot. At o sa habag po sa ating bansang Pilipinas, na pinili ng bayan ng Diyos, nasawa na po ako sa kahirapan ng mga mamamayan. Bagamat andito po ang biyayang walang ubos, kailangan lang po ng pagbabago. Dahil sa pagalingan ng mga miyembro, di mabuksan ang mga biyayang kaloob ng Diyos. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero alam ko, andyan po kayo, kung gano'n at ang Panginoon Diyos. Amen. Sabi ko sa kanya. Ano ang sagot ng scientist? Naiyak din po ako sa pagbabasa. Dito kapatid, sabi niya. Totoo po ang nararamdaman niyo. Yan po ang puso ng Diyos para sa Pilipinas. Hindi po kayo umiiyak sa kahinaan. Umiiyak po kayo sa habag katulad ni Jesus. Saan makita? Hindi kasi lahat na sinasabi niya. Sa Bible, saan mo makita yan? Sa Mateo 9:36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila ay nangangayupan at nangangalat na parang mga tupang walang pastol. Ano nangyayari sa mamayan natin? Ganyan din po ang nakita sa Mateo 9:36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Ngayon ang guro, ito ang nararamdaman. Naawa sa mamayan. Sapagkat sila ay nangangayupan at nangangalat na parang mga tupang walang pastor. Totoo naman. Kahit sa panig ng bansa, kahit sa anong bayan, ang mamamayan, nakalagay sa panalakasulatan. Walang pastor. Pumunta ka sa munisipyo, humingi ka ng tulong. Yung mga empleyado rin, nakala mo kanila yung munisipyo.
Hindi ka nila pansin. Walang pastor. Hindi naman sa nila lahat natin. Pero yan ang nakikita ng banal na kasulatan. Nakasulat eh. Buti sana kung gawa-gawa ko lang. Kaya sa Biblia po eh. Tapos sabi pa niya, tama ka po kanya kapatid. Pinili po ang bayang Pilipinas. Kaya dito nga itatayo yung God Divine Government. Pinili niya ito eh. Bayan ito ng Diyos. Ito ang Jerusalem, hindi ang Israel. Dahil dito talagang ang daming mga relihiyon, ang daming nagtayo ng relihiyon. Bakit? Alam nila ang Diyos, bayan nito eh. Ito yata ang bansa na pinakamarami ng relihiyon. Pero ito nga mga nanonood sa live, hindi po kami relihiyon. Kami pinagsasayos lang ng puso ng ating mga kamamamayan. Saan makikita yan? Bayan ng Diyos, ang ating bansa. Ikalawang Kronika, 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at harapin ang aking mukha, ay didinggin ko sila mula sa langit. Kaya nga God Divine Government eh. Pansinin nyo sa YouTube. Search nyo YouTube. God Divine Government, nag-iisa yung atin. Yung kanila Divine Government. Diba? Kung ano yung sinasabi doon. Ito lang atin ang tumama. Kaya ito yung pangalan niya. Ang Pilipinas. Ang God Divine Government. Nag-iisa po tayo. Yan ang katulad. At dito wala yung member. Wala rito yung account. Wala rito yung kung ano ng pangako. Basta rito, puso babago. Kahit hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas bubukas sa gawain. Ang kailangan lang ng guro natin at ng programa na nakalagay dito, yung magkaroon ng katuwang ng ating guro. Yun lang ang kailangan. Katuwang para maisaayos ito. Ang problema na pagkakawatak-watak, ganyan ang nangyayari sa atin. Problema kaya hindi makapagbukas. Marcos 3:25. At kung ang isang sambahayan ay magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi makapaninindigan ang sambahayang iyon. Kahit kailan, kung magkakabahabahagi. Kaya sabi ko dapat malinis. Kung ayaw na nila, exit na. Ang gumaganap na lang ng God Divine Government, ang kakalinain. Bakit to? Dahil kung nagkakabahabahagi yan, walang kwenta ang ating bayan. Kahit kakaunti lang naman tayo, basta isang layunin natin, yung pagsunod sa tamang gawain, ay magaganap natin ito. Maitatayo ang God Divine Government. Walang makakahadlang kasi gawain nga ng Diyos Di po ba? Yung pagalingan ng mga miyembro, sabi niya sa akin, yan po ang pumipigil sa biyaya na bukas. Hindi po kulang ang Diyos, nagkakagulo lang ang tao. Di ako may sabi. Isipin mo, grabe. Dumadali lang po yan sa atin, mga kapamilya. Ang tagal-tagal na ng gawain ng guro. Meron bang tumayo na binigyan ng Panginoon Diyos ng mga mensahe? Wala. Puro pagalingan lang. Sa loob mismo ng sanayan, nagbabakbakan, pupunta sa harap, sasabihin yung problema, isisigaw si ganito. Ano nangyayari sa God Divine Government? Inalimura lang. Kaya sabi niya, yung pagalingan ng mga miyembro, yan po ang pumipigil sa biyaya na bumukas. Hindi natin kakilala yan. Yun nagkasalita. Walang pangalan. Tinatanong ko kung sino siya. Pareho tayong katawan ni Kristo. Kaya ko bang ihanay yan kung wala nagbibigay ng mensahe? Hindi kulang ang Diyos para sisihin natin ang tagal-tagal na ng God Divine Government. Pero wala pa nangyayari. Hindi siya kulang. Nagkakagulo lang ang miyembro, ang mga tao.
Kaya kayo at siguro ay ginamit. Kasama yung mga leader na mga tapat sa gawain. Tayo ang ginagamit. Kayo. Nandito ngayon. At yung mga nanonood, kasama po yan sa ginagamit para mabago ang bansa. Saan makikita? Ezekiel 22:30. At ako'y humahanap sa kanila ng isang tao na magtatayo ng kuta upang huwag kong gibain. Ngunit wala akong nasumpungan. Isang tao lang hinahanap niya. Para hindi niya gibain yung kuta, magtatayo ng kuta upang huwag ko kang gibain. Ngunit wala akong nasumpungan. Ngayon, di ko naman sinasabing ako yun. Katuwang ko kayo, kasama ko kayo. Kung dumaan sa atin ang mensahe, gaya ng taga Mindanao, isinesend ko sa kanya mga mensahe kasi humingi eh. Kapernan, sabi ni Kajun, pagtuon dyan sa Mindanao, may chapter dyan. Pakibigyan mo ako ng mga ipinapasa sa iyo ng hiwaga na yan. Para pag may gawain kami, babasahin ko rin. Ay paano kung madagdagan yan? Dumadami na yung tagabasa ng hiwaga ng mga salita ng Diyos. Ngayon, mabubuo na natin yung 7 pamantayan. Yung kataas-taasang batas ng Diyos na yan. Yung tamang pagkilala sa Diyos. Paano mo makikilala ang Diyos? Puro kapag pakikipag-away, galit sa puso mo, ibinibigay mo, wala. Masabi mo lang na ikaw asa gawain, pero yung totoo, yung kalooban, wala. Yung po ang sinabi sa Ezekiel. Humahanap siya ng isang tao na magtatayo ng kuta. Ang ating guro yan, tatayo siya. Di ba? Pero ikaw walang makasumpungan para hindi niya gibain ang bansang ito. Ay ngayon, ginigiba na unti-unti eh. O saan ang galing Kuya Bilo ang lindol? Saan ang galing ang baha? Di ba? Yan ang unti-unti nagpapakita. Nagagalit na ang Diyos. Sabi pa niya rito, kayo po yung taong hinahanap ng Diyos ngayon para sa Pilipinas, para sa God-divine government. Hindi po ako nagsabi. Siya eh. Kaya sabi ko nga, pag minsan na nahaharap ako sa mga tao na wala naman tayong kasalanan, pero ang tingin nila sa atin iba, walang kasalanan tayo, iba yung tingin. Minsan, nag-aano yung puso ko na ibig ko magalit, pero kung titingnan, mali eh. Dapat pa rin siyang mahalin. Kahit binabati ko at hindi ka kinikibo, di bati lang ng bati, para ka lang walang kausap. Kumusta? Ganun na lang gawin. Na? Para wala tayong malabag sa tuntunin ng God-divine government. Ano pa? Kapatid, niya, hindi po aksidente ang mga luha ninyo. Yan po ang pasanin na ibinigay ng Diyos sa mga pinili niya.